good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap. So alam mo ba, yung mga Venus flytrap na may mga shape or traps na kakaiba, tulad halimbawa na itong nasa harapan nyo ngayon, ay hindi ganun kasikat dati, no? Sa kadahilanan na hindi masyadong na-appreciate ito dati sa ating community dahil hindi daw nakakahuli, no? Or hindi functional yung traps, no? Pero hindi po lahat ng deformed traps or mutated na katulad na ito ay non-functional, no? Sa katunayan, tignan nyo po ito. So, ayan, no? Ayan, nakahuli siya, no? Hindi ko lang alam kung anong insekto yan, pero parang langaw. Ayan. So nakahuli siya. So at saka pagka maliit pa to, hindi pa minsan naglalabas ng mga deformed traps. Ayan, tulad na ito, same cultivar but wala pang mga kakaiba na traps, no? Tulad rin ng mga nandito, no? Wala pa siya. May mga paunti-unti tulad doon, pero hindi lahat meron ng mga kaibang traps. Speaking ng kakaibang traps, tingnan nyo itong isa. Dalawa yung isang petiole, pero dalawa yung traps. Kambal. So, kapag lumalaki na yan, dyan na naglalabasan yung mga kakaiba nilang traps. Tingnan nyo ito. Ayun, kahit maliit pa, meron na. No, so, mas makikita mo yan pagka malaki na. So ganun, kaya hindi ganun kasikat dati kasi nga mas na-appreciate natin, no? Mga tulad namin na mga nag-classic pa nag-aalaga. Hindi pa naman ako ganun katagal nag-aalaga, pero yung iba na mas matagal sa akin, na mas na-appreciate nila yung mga normal traps tulad halimbawa nito. Ayan, no? Na very functional na mag-capture ng mga insect, no? Pero yung mga ganito, no, minsan hindi na yan masyadong appreciate dati sa community. Pero dahil nga tumatakbo ang panahon at nag-iiba-iba yung mga gusto ng mga collector, gusto lang makollect them all na parang Pokemon, no? So nauso na rin ngayon to, yung mga ganitong klaseng mga traps ng mga Venus flytrap at well accepted na sa ating community. Meron pa rin na ilan na talagang mapapabulong na lang, na hindi talaga yan carnivorous plant, no? May mga iba kasing Venus flytrap talagang non-functional yung traps. Yung iba talagang walang traps, no? Pero kung sa genetic makeup siguro nung plant na yon, kaya Venus flytrap pa rin yan. Isa lang naman ng Jonea misufula, di ba? Magkakaiba lang ng cultivated variety or cultivar. So, maganda rin siguro na mga picture natin to. Kaya, ayun, sinama ko na ngayon sa video habang ako ay nagdidilig. Dahil hindi nga sa lahat ng panahon, no, maraming fans yung mga ganito. Pero ngayon marami na. No? Actually, ito nga, marami nang gusto rin kumuha na ito. Kaya lang, pinaparami pa natin. No? Ito yung nakita nyo na may traps na parang pang picture plant, no? So, paramihin muna natin bago natin i-out. May ilan-ilan na small size. Kung gusto nyo maka-acquire, message lang kayo. Pero kung sa inyo, paramihin muna natin, no? So wala pa kayong mabibili masyado na ito, no? Dahil hindi rin naman pinaalam nung nagpaalaga dyan kung anong cultivar. At saka na natin i-out. So, magdilig muna tayo doon sa ating growing area. Ay, medyo masikip na dito. Nabasa na ako. So, may yung in-order kong UV plastic, nasa malapit na. Today or bukas, or nandito na yon. Kaya mababawasan na natin yung mga nakalagay dito at may bababa na natin. Ikaw medyo sumisikip na. Tsaka kailangan na rin natin ilagay dun yung mga highlands kasi mas gagawin ko mas mataas yung humidity dun sa baba. Hingal talaga. Mabigat rin kasi itong nasa 25 liters rin itong
Tama, itong tubig na ito. So, yan, tig muna tayo. So, itong masusunod na mga araw medyo exciting para sa akin. Kasi hindi nga ako tutok talaga sa Nepenthes dati. So, kaya hindi ko ito nalagyan ng label kung alin dito yung lalaki at babae sa mga alaga natin. Pero ngayon na nagbubulaklak sila, so malalagyan na natin ng label. So, doon mo kasi malalaman kung yung Nepenthes rin, kung lalaki at babae sa kanilang bulaklak. No? At sa pag-research natin, ewan ko dun sa iba pero ito yung nabasa ko. May mga ibang Nepenthes na nagpo-produce ng male and female na flower. Pero hindi lahat, no? May mga iba lang. At itong mga plants natin, male and female talaga ito. May mga male and female. Hindi sila, yung dalawa. Naman tawag doon, pag dalawa yung kasarian. Pero, anyway. So, sa mga Nepenthes pala, sa mga flower nila, may clue ka na agad pagka lalaki siya or babae once na mag-flower siya kahit hindi pa nabuka. Yung medyo mahaba ng konti or oval shape ay babae. At yung very circular shape ay lalaki. So, madaling tandaan, di ba? Pagka lalaki, usually, di ba, may may egg. No? Kaya tandaan nyo, no? Bilog yung bulaklak ng lalaki. Sa babae naman, pahaba. So, ito yung sample para sa akin hindi ko pa sigurado to. Pero ito yung lalaki. Usually, bilog, di ba? So, ito naman, ang babae. Kaya ako na pinapakita sa inyo kasi mag-overheat na tong aking cellphone. Nakalagay kanina. Mataas kasi ngayon ng UV ray. Kaya napakainit. Kaya nag-delete rin ako So, ayun. No, yung iba dito hindi ko pa alam kung male or female. Especially dun sa mga plants na intermediate and highlands kasi hindi pa sila nagpa-flower. Pero hopefully, may mga magkasabay dyan na medyo maganda-ganda para ma-cross naman natin. No, tapos pala dun sa mga mirabilis na speckled. Mirabilis siya Usually ganito ang feature ng mirabilis. Pero nagkaroon tayo ng mirabilis na ganyan yung design ng feature. Ayun parang speckled or dotted. O camouflage. Hindi ko alam kung ano exact term dyan. Pero nakachamba tayo na mirabilis siya. Pero ayun ang lumabas. At bago itong magtapos itong video natin, alam ko hindi naka-record kaya napatigil ako. Hindi na pa ako nagsasalita. So, pakita ko sa inyo yung nag-feature na na peltata. Kasi ang ganda Tayin ko muna itong spray natin. Kakaiba yung feature niya dun sa ibang mga peltata na nakita ko. Tabi tapos may pagka atin baro yung korte. Ayan. Diba? Ang ganda. Kakaano lang yan. Kakabuka lang yan. Na-feature ko na yan sa ibang mga video pero ngayon lang bumuka So, may mga iba talaga na kahit pag seed grown, nag-re-release ng iba't ibang mga traits. Tulad na ito, seed grown, tingnan nyo. Isang flower stalk. Pero iba-iba yung, ito tingnan nyo yan Tapos, pare-pareha siya ng feature dito. Mahaba na may pagka-parang kakaiba yung. Pero ito, tingnan nyo. Same flower stalk. Pero hindi ganun kapula. Supposedly dapat ito yung mapula dahil ito yung nasa arawan. Ito yung nasa lilim pero ito yung talaga napakapula. Tapos may mga iba rin na sobrang tataba naman. Ng mga very tabi yung kanilang mga feature. So alam ko ito yun
Pero natuyo kasi siya, kaya kalilipat lang natin. Hintayin pa natin mag-feature yan. So yun lang muna siguro para makapagdilig na rin ako. At mag-aayos din ako ng bagong growing area dun sa baba. Lilinisan muna namin yon. At kapag uumpisa namin, baka i-video ko na rin para makita nyo. No? So maganda-ganda kasi pag medyo malaki-laki yung growing area. Maganda yun sa baba. So hindi ganun kainit. Pagka mataas ang bubong, medyo less yung heat na accumulate sa growing area. Pero pagka mababa, yan, medyo ngayon dito mainit. So salamat naman sa Diyos at medyo malamig at makulimlim ng mga nakaraan. Dahil kararating lang na itong mga ibang plants natin na sinalo natin. So ayan, ina-acclimate natin na Highlands. Kasi kung nung unang araw, dumating to una eh. So natuyo yung iba, kaya ito pinlastic. Oh. So ayun, may natuyo na ibang mga ina-acclimate. Ayun, may natuyo doon. So meron pang iba dyan, pero ilan lang. At yung iba okay na. Hindi ko na dapat ipa-plastic, kaya lang baka magsisi rin ako dahil more than dun sa inaakala ko na matutuyo ang madisgrasya, kaya pinlastic ko na. So maganda rin na plastic agad kasi nga yung iba naagapan. So ayun ang tinatawag, yung paglalagay ng plastic yung talagang walang butas. Ito may butas eh, kasi ba't ko binutasan? Dahil mainit tong lugar ko. Kung lalagay ko sa baba yan, kumbaga maasikaso dahil may alagaan ako sa baba, may alagaan din ako sa taas. So isip ko dito ko muna lalagay habang hindi pa tapos yung bagong growing area natin. Pag natapos yun, sa tingin ko mas magugustuhan ng mga Nepenthes yun. Bakit? Kasi mas malamig dun sa baba. Ang disadvantage lang doon, mas malilim. So tignan natin kung paano magiging diskarte doon. So hintayin na. Ako rin, no? Iniisip ko pa kung paano yung magiging diskarte ko doon dahil mas malilim nga doon. So may mga iba naman na plants tulad niyan na gustong-gusto yung lilim. Meron din naman ng mga plants na gustong-gusto yung mas maaraw na parte. Pero pansin ko sa Nepenthes, ayaw nalaga nila yung sobrang init. Ayan, sobrang init. Kasi pag sobrang init, mabilis natutuyo yung medium at mabilis natutuyo yung dahon nila. Kahit matibay, no, nakikita mo na hirap sila. Buti nga itong Mirabilis talaga, sobrang tibay nito. Na wag lang talaga mapapabayaan ng gusto at matutulad dito, no, matutuyo. No? Pero bilis rin naman nakaka-recover pagka nailagay mo na sa tamang lugar. So yun lang muna at God bless sa inyo. At bye-bye.